pala si Ate Kim. So, meron akong ikukwento sa'yo ngayon. At ito ay Bible story. So, ang Bible story natin ngayon ay God's creation. So, paano nga ba tayo nilikha? Paano ba nilikha yung mundo, mga hayop, tayo, at ang ating kalawakan? Malalaman natin yan sa storyang ito. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At ang mundo ay walang hugis at walang laman at tanging kadiliman ang bumabalot sa kalaliman. Nagsalita ang Diyos, magkaroon ng liwanag. At ayun nga, nagkaroon nga ng liwanag at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang dilim naman ay gabi. At sa ikalawang araw, nilikha ng Diyos ang napakagandang asul na langit, kasama na rito ang mga ulap. At sa ikatlong araw naman, hiniwalay ng Diyos ang tubig at lupa. At nagtanim rin siya ng mga matataas na halaman, mga puno, at mga makukulay na bulaklak. Sa ikaapat na araw naman, nilikha ng Diyos ang buwan at mga bituin upang magdingning sa gabi, at araw naman para sa umaga. Sa ikalimang araw, napansin ng Diyos na parang may kulang sa himpapawid at karagatan. Kaya naman, nilikha ng Diyos ang mga malalaking balyena, mga pating, mga pugita, at iba't iba pang isda upang mapuno ang karagatan, at mga ibon naman sa himpapawid. Sa ika-6 na araw, dito na nilikha ng Diyos ang mga iba't iba pang mga hayop, katulad ng palaka, leon, oso, baka, usa, at iba pa. Nais ng Diyos na may magbantay at magpahalaga sa kanyang nilikha. Kaya nilikha ng Diyos ang pinakaunang tao, isang lalaki, at ang pangalan niya ay si Adan. At kasunod nito ay si Eva, isang babae. Sa pinakahuling araw, ang Diyos ay nagpahinga na sapagkat siya ay nasiyahan sa mga kanyang nilikha. Ang matutunan natin sa storyang ito ay God wants us to enjoy His creations and to love Him, for He knows that this is good. Sana may matutunan tayo at ma-enjoy natin ang kanyang mga nilikha. At doon nagtatapos ang ating kwento. Bye-bye!